Ayan, isa sa sinigot ni VP Sara, eh, 'no? Sabi nung nagtanong na reporter, again, yung mga nagtatanong ng reporter, hindi naman kayo interesado sa nangyayari sa Netherlands. Interesado kayo kung paano sasagutin ni VP Sara yung nangyayari sa Pilipinas. Dala-dala ninyo yung propaganda ng mga congressman, eh. Sabi ng tanong ng isang reporter, sabi po ng mga congressman, yung daw pong hindi nyo pagsagot dito sa mga ganyan, Mary Grace Piatos, ay nagpapalakas daw po ng kanilang laban sa may impeachment. O di sige, ipagpatuloy lang nila yung kanilang guni-guni. Guni-guni lang po yun. Ibig nyo sabihin, dapat sagutin pa ni BP Sara yung mga gusto nilang sagutin. Guni-guni lang nila yun na lumalakas yung kanilang ano. Yung mga magpapasya dyan, mga politiko, guni-guni nyo lang yun. Lalo na po pag naipanalo natin, yung 10 ng PDP laban, 10 ng Duterte senators, pasok na pasok sa banga si BP Sara. Meron pong oras para sa lahat. At meron pong oras para si BP Sara ang maging presidente, mamuno. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa hopeless yan. Kung sinasabi po ng administrasyon ni Marcos na ayaw nilang pabalikin dito si Tatay Digong, hindi sila makikipagtulungan para makabalik si Tatay Digong, hindi naman sila habang buhay na nakaupo sa Malacanang. 3 taon na lang eh. 2025 na ngayon, hanggang 2028 lang kayo eh. Yun eh, kung wala pang mangyayari, di ba? Dahil tandaan nyo, ang Vice President ang hahalili, ano man ang mangyari sa Presidente. Okay. Kasi kung magnanakaw po talaga yung tao, lahat po yan. Kita nyo ngayon yung mga magnanakaw, wag na natin pangalanan. Kilala nyo na sila. Di ba lahat nakasawsaw sila? Ano yung sinabi? Sino ba nagsabi? Nakalimutan ko eh. No? Yung problema ngayon, sila na nga yung mambabatas. Sila pa rin yung may hawak ng pondo. Sila na yung may hawak ng pondo. Sila pa yung contractor. Sila pa yung subcontractor. At ang pinakamalupit sa lahat, sila pa rin yung supplier. Oh. 'Di ba? Ayun po, legal po 'yun. Legal kayo ninanakawan. Sila na yung mga gumagawa ng batas. Hindi. Sila na yung may control sa budget. Di ba? Sino na nga nagsabi nun? Nakalimutan ko lang eh. Sino na nga nagsabi nun, mga kapatid? Merong nagsabi nun eh. Sila na nga yung, si Mayor Magalong ba nagsabi nun? Si Mayor Magalong yata nagsabi nun. Sila na nga yung may control sa budget, meaning Congress yan. Ayun, sabi ni Mayor Magalong. Sila na yung control ng budget, Congress. Sila po kasi yung pinagmumula ng budget, yung Congress eh. Sila pa rin yung mga contractor, sila pa rin yung subcontractor, ganun po, nakasawsaw ka sa lahat. Tanong, saan nyo po pinagbibintangan na may anomalya si BP Sara? Sa confidential lang. Yung hindi po niya pwedeng ipaliwanag. Bakit hindi niya pwedeng ipaliwanag? Once na ipaliwanag yan ni BP Sara, alam nyo kung anong gagawin? Sila rin naman, may kaso na si BP Sara. At sino po magsasampa ng kaso? Sila din. Kaya wala talagang aasahan dyan eh. Wala kang aasahan dyan sa mga yan kasi
Talagang tinik talaga sa kanila yung tinik talaga. Ang tingin nila sa mga Duterte, tinik. Nakatutok sila lahat ng investigasyon sa Duterte. Wala na po. Ang kakaiba po tong gobyerno na to, makakapal po ang mukha. Kasi nag-iimbestiga sila. Ano yung sinasabi ni Marcoleta? Maanong ko para hindi halata. May isa o dalawa rin kayong para kunwari sampling ang ginawa nyo. Oh, ang dami pong meron eh. Merong confidential fund. Isinama nyo man lang sana kay BP Sara na imbestigahan din yung confidential fund para naman sa ganun, hindi mukhang ang investigasyon nyo ay investigasyon lang laban sa mga Duterte. Wala po silang ganun. Ang tawag diyan, walang pakundangan. Ganyan po katindi ang mga yan eh. Marami pong may confidential fund. Bakit si BP Sara lang? Ano sabi ni Marcoleta? Dapat man lang para hindi halata. Meron din kayong inimbitahan na ibang ahensya na may confidential fund para naman hindi magmukhang ang investigasyon nyo ay tutok lang sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng mga yan. Okay. Meron pang nagtanong, ano raw yung pinapayo kay Kitty na dapat matutunan din ng mga kabataan? Ang ganda naman, ang galing din sumagot ni Kitty, no? Ang sabi ni Kitty, yung payo daw sa kanya ni Tatay Digong na yun laging sinasabi ni Tatay Digong na there is always time for laging darating ang oras para sa lahat. May time. Kalimutan ko lang yung sinabi. May time para sa lahat yun. So ang ron ni Kitty, laging sinasabi ni Tatay Digong kasi yung siyempre alam niyo naman yung kabataan na parang maubusan ng oras, gustong gawin lahat. No, take your time. Darating ang panahon para sa iyo, darating ang yan yung pinapayo ni Tatay Digong na napakaganda. Sa atin, there is time for everything, correct? There is time for everything. Kaya po tayo sa atin mas maganda yung there is time for reckoning, no? Yun pala yung ano ni Tatay Digong, no? There is time for everything. Kaya yung sa mga supporter naman, wag na po tayo ma-stress kasi matatapos din ang lahat. There is time for reckoning naman tayo, no? Darating po ang panahon na tayo naman dyan. Kasi nariyan pa si BP Sara eh. Ang popularidad po ni BP Sara, sa survey na nila, sa survey na po ng mga, sila na po magpa-survey, wala na po. Umaalagwa na po si BP Sara. No? Hindi po nila nasira si BP Sara sa walang katapusan nilang mga confidential fund issue. Hindi po nila natapos si BP Sara. Iba't iba yung phase eh, di ba? Yung mga phase ng atake sa confidential fund, isa lang po ang inaatake nila. Confidential fund lang po. Bakit po? Dahil hindi magnanakaw si BP Sara. Ano ibig mong sabihin ba dong? Yung mga budget na lantad, na pwede nilang silipin, na pwede talaga nilang busisiin, na matatanong mo saan ginamit, wala po sila masilip. Bakit? Kasi very transparent. Alam niyo yun? Yung mga lantad na budget ni BP Sara, yung mga pinagkagastosan, wala silang masilip kasi wala namang ninanakaw eh. Dito po sila sa hindi lantad. Ano po ibig sabihin ng hindi lantad? Confidential. Ginamit po at hindi pwedeng ibulgar sa lahat. Doon po sila naggumagawa ng intriga. Wala po silang bintang ha. Tandaan nyo po, yung Mary Grace po, hindi po nila binibintang na binulsa ni BP Sara yung pera para kay Mary Grace. Ang bintang po nila dyan, bakit may mga Mary Grace? Bakit may mga alias? Confidential fund. Pero ang magnanakaw po kasi, paglikas ka magnanakaw, pati yung mga lantad na, hindi ka lang po na, dito lang ang nanakawin ko. Katulad po ng mga magnanakaw sa gobyerno. Ultimong mga ayuda, ninanakaw.
Di ba? Kasi magnanakaw sila eh. Ugali nila yun eh. Nakita niyo po yung pagkakaiba ng isang magnanakaw at ginagawan lang ng intriga? Si BP Sara, wala naman silang binintang na ninakaw eh. Mayroon ba kayo narinig kung magkano ninakaw ni BP Sara? Wala. So ano yung lahat ng mga Mary Grace na yan? Ano yung, tingnan niyo 125. Ha? 125 ginastos in 17 days? 11 days lang po. Yun na yun. Intriga. 11 days ginastos ang 125. Sa gobyerno po, lalo na sa national government, pwede kang gumastos ng bilyon-bilyon sa loob ng isang araw. Bawal po ba yun? Hindi. Kung meron kang pinagkagastosan, kung maayos ang mga papel. Yun yung unang phase nila, di ba? Ikalawang phase nila, yung Mary Grace Piatos. Ikatlong phase nila, bukod kay Mary Grace Piatos, meron pang iba. Same lang naman yun 11 days ginastos, Mary Grace Piatos, confidential fund rin po. Ano po ibig sabihin? Hindi po pwedeng ibulgar. Doon lang po sila nakakahanap ng butas. Kasi ang mga Duterte, paulit-ulit tayo, hindi po magnanakaw. Okay. Ngayon po, iba na naman ang kinakanta nito ni Colmenares. Sabi ni Colmenares, it's not just about the numbers. It's about Duterte skill orders. O sige, patulan natin. Yung sinasabi nyo na utos ni Duterte, maglabas nga kayo ng sinabi ni Duterte na patayin nyo sila ng walang kalaban-laban. Basta patayin nyo lang ng patayin. Ang order po ni Tatay Digong, unahan nyo. Kaysa kayo ang matigok, unahan ninyo. Maglabas nga kayo ng order na lahat ng inosente, lahat ng tao. Hindi numbers Sige, Colmenares, hinahamon kita. Asan yung nilabas ni Tatay Digong na inorderan yung mga inosente pinapapatay sa mga pulis? Yun bang order? Inosente pinapapatay? Sabi nyo, wag na yung numbers kasi hindi nyo kayang ilabas yung 30,000. Anong ganun pa rin yan? Hindi ganun yan. Magkaiba yung inutos mo na unahan ninyo kaysa kayo mapatay at saka yung patayin mo yung mga inosente. Maglabas kayo na pinapatay yung mga inosente. Yan yung sinasabi nyo Ayaw nyong maniwala na nanlaban O di inosente. Sabihin ninyo, sabi mo it's about Duterte skill orders. Ano po sabi ni Duterte ba? Sinabi ba niya na patayin niyo yung mga inosenteng mamamayang Pilipino? Hindi naman po ganoon Magpakita kayo na sinabi ni Duterte patayin niyo yung inosente. It's not about numbers na ngayon. Dati wala kayong tutol sa 30,000. Sinabi lang ni BP Sara, asan yung mga pangalan na mga yan? Pangalan ang hinahanap ni BP Sara. Okay, bakit po? Importante. Kasi po, kung 43 lang, kaya na po dito yan. Ano sabi ni Harry Roque? Naging prosecutor po ako. Kasama po ako sa prosecutor nung yung massacre sa Mindanao. Ano na nga yung massacre sa Mindanao? Ano na nga ang tawag doon? 58 kasama yung mga journalists. Pang Pilipinas lang. 58. Mas marami pa po sa 43. Bakit po importante yung number? Kasi yun po ang Patuan Massacre. Yun po, isang bagsakan yung 58. Ito po, 11 years. 11 years na 43.
Ibig sabihin, pag kunenta nyo po yan 11 years na 43, wala pa pong 4 ang namamatay sa loob ng 1 taon. Ganun ba dong? Yung 4 po ba sa 1 taon, matatawag po yun na systematic? Importante po ang pangalan kasi baka yung sinasabi nyo namatay, kasabay po ng mga namatay sa COVID, namatay sa TB, namatay sa sakit. Di ba? Huwag nyo kaming bulahin. Okay, punta po tayo rito kay Auntie Claire. Malinaw na yan at Colmenares, mag-produce kayo. Ang mga tao hindi maniniwala sa inyo kung walang pangalan. Yung sinasabi, dapat doon ka sa ICC nagsasalita, hindi sa press. Kayo nga, sangkatuta kayo eh. Panay press conference kayo, 30,000, 30,000. Minsan lang nagsalita si BP Sara eh. Ayaw nyo pang pagsalitain. Ang gusto talaga ng mga to, yung sila lang nagsasalita eh. Tahimik dapat yung mga Duterte, pero sila dakdak ng dakdak. Bakit sa korte nyo ba sinasabi yung 30,000? Wala pa namang korte. Ngayon pa lang magkakaroon ng korte kay Tatay Digong eh. Pinakalat nyo na yung 30,000. Nung hinahanap ni BP Sara, yung 30,000, biglang sa korte na lang magsalita si BP Sara, wag daw sa press. Utot nyo. Napaka-unfair nyo. Oh, hinahayaan lang kayo. Umalagwa yung 30,000. Isa lang hinanap sa inyo. Asan yung pangalan ng 30,000? Kung totoo yan, kaya ngayon ang lumalabas sa mga Pilipino, kahit maka-Duterte ka man, maka-Marcos ka man, niloko lang nila yung mga tao. Wala talagang 30,000. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala na walang 30,000, talagang ganun. Ha? Madali kayong maloko eh. Hinanap na nga pangalan eh. 44, may pangalan, 44. 30,000, sino-sino yung mga yan? Wala. Wag na raw natin pag-usapan. Yun naman daw 30,000, sampling lang dapat. Sampling? Ano yung mga patay sampling?